Hey, what's up guys? For this video, iisa-isay natin lahat ng smartphone ni Infinix mula sa pinakamura na si Infinix Smart 8 hanggang sa pinakamahal na si Infinix CT20 Pro para malaman natin kung alin ba ang mga sulit na Infinix sa mga smartphone at alin ang hindi sulit ngayon. Dito tayo guys magbe-base sa mga presyo nila sa may Shopee, sa may Infinix official store nila. Unang-una nga dyan guys ang Infinix Smart 8. Tatlong version to guys. Isang 364 na meron 3636 na presyo ngayon dito. As of now yan guys. Ibig sabihin, pwedeng mabago pa yung mga presyo nila. Pero hindi naman nagkakalayo guys yung mga presyo na yan. Depende sa mall. Saka dito sa may online. Yan nga yung pinakamababang model nila. Itong Smart 8 na 364. Sumunod nga guys ang 464 na version. Meron siyang 3940 na presyo ngayon. Pinakamataas nga na version ng Infinix Smart 8 is itong 4128 na merong 4243 na presyo ngayon. Para sa akin guys, itong pinakaunang model ni Infinix ngayon na pinakamura na rin. Napakasulit ang smartphone na yan guys. Pagka kinumpare natin yan sa ibang model, sa ibang brand, so sobrang ganda ng specs ng smartphone na yan. Para sa sobrang murang presyo lang. Dahil isipin nyo guys, para sa Mi 360 na presyo niya ngayon is merong 9/3 sa refresh rate yan. Tapos saka Type-C na rin. At medyo magandang processor kahit papano, na medyo mabilis na pang Mobile Legends at pang casual use nga natin. Tapos saka pang show pa yan. Para sa napakamurang presyo lang. Ang susunod na smartphone naman ni Infinix dyan is itong si Infinix Hot 40i. Tatlong version din yan guys. Itong 4128 na merong presyong medyo mahal nga ngayon na merong 47 at 55 naman guys yung 8128. At 6265 naman guys yung 8256. Para sa akin guys sa tatlong model na yan, kung Infinix Hot 40i ang gusto nyo, I think pinakasulit dyan yung pinakamababang version. Dahil medyo mahal na para sa may 55 itong Hot 40i, para sa may 8128 na version. At itong 8256 naman guys, is masyadong mahal yan. Para sa may 6265. I think mas okay sa akin yung 4128 na version ng Hot 40i. Dahil medyo makatwiran yun. Maglagay na lang tayo ng SD card kung kailangan natin ng mas mataas na storage. Ang susunod na smartphone naman yan guys ni Infinix, is itong si Infinix Smart 8 Pro. Yan guys, meron siyang 5,052 na presyo ngayon sa may Shopee. At para sa akin guys, meron siyang 8128 na version pero napakahina ng processor niya. Dahil naka G36 lang yung processor niya compare sa may Smart 8 guys. Mas malakas yung processor ng mas murang version na regular na Smart 8. Compare nga dito sa may Smart 8 Pro, medyo mahina itong mas mahal na version niya. Hindi ko lang alam kung bakit ganun guys. Pero parang mas mahal yung mga version na merong MediaTek compare sa mga Unisoc. Kahit pa mas malakas yung Unisoc. Kaya para sa susunod na model ng Infinix natin na Smart 8 Pro, hindi sulit yan para sa akin. Ang susunod na smartphone naman yan guys ni Infinix, isang Infinix Hot 40 Pro. Tingnan natin kung magkano na yan ngayon. Dahil dating 7.5 yung kanyang SRP nung unang labas yan. Tingnan natin ngayon guys. Infinix Hot 40 Pro. Yan guys yung Infinix Hot 40. Dalawang version na pala siya. Isang 8256 na meron 7781 na presyo ngayon. At isang 12256 naman guys na meron 8287 na presyo. Medyo mahal yun guys para sa akin. Lalong-lalo nga itong 12256. Dahil medyo hindi naman na natin ramdam yung difference ng RAM na yan. Still guys, ang mangingibabaw dito is yung overall specs nila. Kaya para sa akin guys, kung gusto nyo ng Hot 40 Pro, mas okay ako dito sa may 8GB na version lang. Kaso lang guys, kung meron tayong ganitong klase ng budget na 77 na, I think medyo hindi na sulit dito ang Hot 40 Pro dahil medyo luma na nga siya. Dahil makakabili na tayo ng magandang Infinix sa ganitong presyo dahil ka ng Infinix Note 30. Last year version pa yon, pero mas maganda yon compare dito sa may mas bago. Dati guys sulit ang Hot 40 Pro para sa akin dahil siya sa may pinakamura na G99. Pero ngayon nagkalat ng mga naka G99 na processor, yung iba mas mura pa dito. Kaya para sa akin medyo hindi na sulit ang Hot 40 Pro ngayon. Ang susunod naman na smartphone natin dito guys is ang Infinix Note 40 series. Medyo maraming model yan guys. Yan guys, apat yung version ng Infinix Note 40. Pinakamababa nga dyan guys ang 4G na version. Ito yung presyo niya ngayon. Meron siyang 9,803 na presyo ngayon na merong 8256 na version. Actually guys, napakaganda naman ng smartphone na to kung sa may design lang, sa may camera niya, saka sa may charger. Ang kaso lang medyo luma na ngayon kanyang processor. Dahil same processor lang siya guys ng Infinix Hot 40 Pro na mas mura dito. Syempre upgraded lang yung kanyang design, yung kanyang display. Saka yung kanyang camera.
saka yung kanyang charger. Pero yung processor niya guys, is mahina pa rin. Para sa Mi 9.8 na presyo niya ngayon, is naka G99 lang yan. Medyo negative yan para sa akin guys, itong Infinix Note 40. Pero kung mabibili nyo yan guys ang naka-sale ng around 8,000 or mas mababa pa, I think sulit ang smartphone na yan. Pero kung mabibili nyo yan guys ng ganitong presyo, para sa akin medyo negative na yan. Ang susunod na version natin dito guys, isang Infinix Note 40 5G. Yan guys, same na smartphone lang yan. Yung processor lang yung nabago sa kanya at naging 5G siya. Yan guys, medyo mahal siya. Dahil meron siyang 13,342 na SRP ngayon sa may Shopee. Siyempre mababawasan pa yan pag ginamitin natin ng voucher. Pero kung mabibili nyo yan guys ng ganyang presyo, medyo mahal yan para sa akin. Dahil kailan lang nakabili ako ng Tecno Camon 30 Pro 5G sa halagang 13,700 lang. Pero ito guys, naka 13,300 siya. Mapakamahal na ito para sa medyo mahinang processor. Isa pang version ng Infinix dito guys is itong Infinix Note 40 Pro. Actually guys, ang specs ng Infinix Note 40 Pro, halos yan lang din guys ang Infinix Note 40. Kumbaga ang pinagkaiba lang ng dalawang smartphone na yan is mas mabilis yata yung charger niya. Check lang natin yung charger nito. Yan guys, naka 45 watts lang guys ang Infinix Note 40 na 4G version. At itong Infinix Note 40 Pro is naka 70 watts siya. Pero G99 pa rin yung kanyang processor dito guys. Ang malaking difference lang po nila dito guys kung bakit mas mahal tong Pro version, style naka-curve yung kanyang display. Habang yung Infinix Note 40 is naka-flat display siya. Yun lang po yung pinagkaiba niya. At ang pinakamahal na version naman guys ng Infinix Note 40 is yung Infinix Note 40 Pro Plus 5G. At meron siyang 14,353 na presyo ngayon. Hindi ko lang sure guys kung worth it para sa inyo yung ganitong klase ng smartphone. Dahil napakamahal niya para sa akin. Tapos napakahina pa nung kanyang processor na meron Dimensity 7020. Medyo mahal yan. Dahil halos yan lang din guys ang presyo ng Infinix Note 30 VIP last year. Pero malakas yun. Pero syempre guys, ang selling point ng smartphone na to is yung kanyang yung kanyang AMOLED curved display. Tapos yung mataas sa charger. At yung kanyang wireless MagSafe na charging niya dito na hindi nga natin makikita sa ibang smartphone nila Infinix. Ang kaso lang guys, napag-iwanan pa yung kanyang processor dito. Kaya para sa akin medyo negative ako rito. Dahil naiwan pa yung kanyang processor na i-upgrade ni Infinix. Dahil itong Infinix Note 40 series is parang G99 lang naman yung performance ng apat na smartphone na to. Siyempre nabago lang yung kanilang mga design. Kumbaga naka-curve yung iba naka-flat. Yung iba mabilis yung charger, yung iba mabagal yung charger. Tapos yung iba nga merong MagSafe na charging, yung iba yata guys is wala. Kaya para sa akin guys, kung pinag-iisipan nyo itong mga smartphone na to, mas okay to guys kung pahintayin natin na bumaba yung mga presyo nila. Pero kung ganito mga presyo natin sila mabibili, hindi yan sulit para sa akin. Pero nasa sa inyo pa rin naman guys ang desisyon kung gusto nyo yung mga smartphone na yan. Ang susunod na smartphone naman natin at ang pinakamahal na Infinix na mabibili na natin ngayon. At ang pinakamalakas na Infinix na rin ngayon, itong Infinix GT20 Pro. Ang presyo po niya ngayon sa may Shopee is meron siyang 14,999 na presyo ngayon. Actually guys, maganda naman ang smartphone yan kung naghanap nga kayo ng malakas na processor, tapos gaming aesthetic pa, at malakas na processor nga, at magandang design. Dahil maraming nga nagagandahan sa smartphone na yan. Ang kaso lang guys, lumabas na nga ang Tecno Camon 30 Pro 5G na meron same processor lang nito. Tapos mas maganda pa yung camera. Kaya para sa akin ang Infinix GT20 Pro, isulit naman yan. Lalong-lalo ko kung mabibili mo siya sa mas murang presyo pagka naka-sale. Abangan natin sa Mi 7.7 guys. Baka magmura pa yung kanyang presyo. Yan yun lang yung mabilis na video natin dito tungkol sa mga Infinix na mga smartphone ngayon. Yan yung mga sulit sa kanila at yan yung mga hindi na sulit. Yan guys yung mga smartphone Infinix ngayon na mga sulit at mga hindi sulit. Paligtan lang po guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.